If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tate Digong in safe hands. Sabi niya. Nagtapos pa si Kaufman ng isang mensaheng may basbas para kay dating Pangulong Duterte sa pamilya nito at sa sambayan ng Pilipino. May God bless the former president, the Duterte family, and the Filipino nation. Kasi na yung spokesperson or ang presidente mismo magbibigay ng direksyon kung saan niya gusto dalhin ng ekonomiya. Pero kung puro politika ang kanilang dinidiscuss, paano makakasunod yung bansa, no? Kasi kung leader ka, dapat ikaw nagbibigay ng vision. Pero wala kang naririnig na vision talaga. Ano bang klaseng growth ang gusto niya? Anong infrastructure projects ang gusto niyang iiwan, yung mga legacy na gusto niyang iiwan? How does he want to compete with other countries in terms of specific sectors? Meron tayong makakausap, isang ekonomista, isang investor relations specialist, isang CPA, walang iba kundi si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi. Admar po. Magandang gabi, Admar. Kumusta ka na? Ayos lang po. Dito tayo sa usapin kasi pumalo po sa 7.2% ang naitalang pinaka-latest na inflation sa ating bansa. Alam natin, inaasahan natin ito. Pero magtutuloy-tuloy pa ba ito? Kasi ang sa pagkakaalam ko, dito sa bigas natin, ang sinasabi ng mga agricultural group, yung na-harvest natin na bigas nitong nakalipas, hindi pa masasabi na may epekto na yung mataas na singil sa langis eh. Kasi nag-harvest. Ang sinasabi nila, posibleng sa darating na bare months, yung anihan natin doon na natin may experience yung mas mataas na halaga ng bigas. So ibig sabihin ba, nakikita nyo ba na itong 7.2% na ito, magtutuloy-tuloy ito, Ma'am Cora? Malamang magtutuloy-tuloy yan kasi di ba mataas pa rin ang krudo sa pangdaigdigang merkado. Yung crudo ngayon is still, actually medyo bumaba na naman ng konti, $98 per barrel. Nung isang araw, 113 pa eh. So, habang mataas pang crudo, mataas pang gasolina, hindi lang naman bigas ang nagkukos ng inflation eh. Actually, malaking bagay yung gasolina, crudo, diesel, ganyan kasi it cuts across all sectors, no. At saka marami rin tayong bigas na inaangkat eh, 'di ba? So yung piso mo mahina. So, pag mahina ang piso, mas mahal yung inaangkat nating bigas. Yan. So tutuloy yan, tingin ko hangga't hindi bumababa ang crudo, hindi bababa ang diesel at gasolina dito sa Pilipinas. May pahayag si President Marcos, no, na magkaroon po ng pinag-utos niya sa mga ahensya ng gobyerno na mapatigil yung pagtaas sa presyo ng bigas. Do you think makakatulong yung simpleng pagkokontrol lang? Halimbawa, magtatakda ng presyo lang na ganito dapat yung presyo. Do you think ano lang yun? Artificial pa rin yun na pagkontrol, ma'am? Pwede niyang ibaba pero tatamaan naman yung mga farmers, 'di ba? Kasi mababa na nga yung farm gate price. Medyo nag-freeze yata ako. Opo, go ahead po, ma'am. Okay, naririnig mo ako? Yes po, ma'am. Okay, so yung mababa na nga yung bilihan nila sa bigas eh. So kung ibababa pa nila, yung sinasabi ni Presidente na 20 pesos per kilo, hindi feasible yon kasi malulugi na talaga yung mga farmers, kawawa naman sila. So siguro kung gusto nila ibaba, kailangan magbigay sila ng subsidy sa mga farmers. Opo. Dito naman po tayo kasi bad news talaga ito. Pero dito naman po tayo sa naging utang. Magtataka pa ba tayo? Itong hindi pala world. Record breaking sa atin na utang natin, ma'am. Tataas pa rin yan, di ba? Kasi hindi pa tapos yung taon eh. So yung budget na yan, yung budget deficit
which means na mas malaking expenses kesa dun sa kinikita. Lalaki pa yan this year kasi nga as the year goes on, syempre gagastos ang gobyerno. At based on their budget, tataas ang budget deficit by about 2 billion. So, maaaring tumaas ang ating utang sa 20 trillion, ngayon 18.5 trillion, di ba? So, inaasahan natin na baka aakyat yan hanggang 20 trillion. Opo. No, tapos marami pang pagbibigay ng ayuda nitong mga nakalipas, yung spending po ng ating gobyerno, meron pang dito sa issue din po ng pag-alboroto ng bulkan po, Ma'am Cora. May pera pa ba tayo pambayad dito or uutang tayo ulit po, Ma'am Cora? Dapat may mga emergency funds available, no? Kasi minsan, di ba, pagka may sakuna, nag-announce ang government natin ng emergency, di ba? So, usually, dapat may pondong nakalaan para sa mga ganyang sakuna. Aasahan natin na pag nagtag-ulan, marami na naman babahain, tapos ito nga yung pagputok ng Bulkan Mayon, baka mag-create din ng lahar yan, di ba? So, kailangan nakahanda talaga yung gobyerno na, yung especially mga local governments na tumugon sa mga ganitong mga sakuna. Opo. Itong mga factors na ito na kinakarap sa ating ekonomiya ngayon na ma'am, ito ba'y makaka-meet? Di ko lang alam kung nabasa nyo na po yung target, Philippine Economic Target po natin, development plan. Sa tingin nyo po, nasusunod or nung una pa lang hindi na nasusunod? Hindi. Makikita mo naman kung sinusunod yan, dapat aakyat yung GDP growth mo. Pabagsak di ba? Mag-aapat na taon na si Presidente BBM. Hanggang ngayon, pabagsak yung trend. Kasi temo, noong 2023, kailan ba siya naging presidente? 2022. Opo. Kalahati ng 2022, yung GDP mo noon 7.6, tapos 2023 5.5, 2024 5.7%, noong 2025 4.4%. Tapos ngayong first quarter ng 2026 2.8% na lang. So makikita mo kung sinusunod niya yung Philippine Development Plan, dapat na nakakapagbigay sila ng mga trabaho para ma-stimulate yung ating ekonomiya para buhayin. Usually, pag ganyan, yung infrastructure ang pinaka-importante kasi hindi lang nagbibigay ng mga dagdag na kalye, mga airports para sa logistics, no? Nagbibigay rin yan talaga ng trabaho. Kaya napaka-importante. Kaso, naging ghost projects. So, imbis na napunta sa mga tao yung sa sweldo ng mga tao, sa trabaho, napunta sa kokonting kawatan, bulsa ng mga kawatan. Yun yung yun yung nag-cause ng decline ng ating economy. Yung crisis ng langis ngayon, kumbaga, nag-worsen lang yung downfall. Pero kung makikita mo, yung first quarter, 2.8, hindi naman talaga yung crisis ng langis ang cause niyan kasi nangyari yun, middle of March or third week of March, nung naramdaman na natin. So, practically, most of the first quarter is really more of domestic issues, hindi external. So talagang swak yung na napag-uusapan kasi doon sa mga nag-question sa nakalipas natin na mga budget from 2024 ata hanggang sa kasalukuyan, napuna talaga doon na yung mga key projects, which is yun yung nasama doon sa development plan, nailipat doon sa unprogram. Yung mga nasa unprogram o kumbaga hindi yung mga key projects, which is hindi kasama doon sa development plan, yun yung na-prioritize. So ito pong mga kontrobersya na pumutok, lalo na sa issue po ng flood control na sinasabing umabot ata sa trilyong piso ang nawala. So ganun kalaking halaga. Kaya maintindihan natin na ganito ang sitwasyon ng ating ekonomiya ngayon, Ma'am Cora. Kaya makikita mo naman dun sa GDP numbers kasi yung construction,
nung fourth quarter 2025, bumagsak siya ng 42%. Tapos yung this quarter, first quarter 2026, bumagsak siya decline ng 2.8%. So ibig sabihin, kumbaga nabawasan talaga yung yung mga projects na yan maaring may mga private construction din na tumigil kasi nga mahina yung economy, kagaya ng mga residential projects tsaka yung ibang mga malalaking construction projects maaring natenga yun kasi nga hindi maganda yung outlook sa economy. Pero diyan mo nakikita na hindi nasunod talaga yung infrastructure program ng gobyerno kasi napunta yung pera sa mga sa corruption. Opo. And alam na natin yan. Kumbaga, paulit-ulit na lang tayo pero hanggang ngayon walang napapanagot dun sa corruption na yun. Nakasyam na buwan na yata buhat nung nagtalumpati si BBM na sabi niya, mahiya naman kayo. Pero hanggang ngayon walang nahihiya. Opo. Ma'am, last year, nabanggit na ang target para sa Pilipinas na maging upper middle income class ngayong taon. Noong narinig niyo po ito noong 2025, naging positibo ba kayo or kaya ba? And ngayon na nangyari din itong crisis, kasi di ko alam kung positibo pa rin sila kasi ang last statement na nabasa natin dito way back January pa na positibo sila na this year ay makakamit nila yung upper middle income na class ng Pilipinas average po sa kabuuan, Ma'am Cora. Mahirap kasi nga yung GDP growth mo kung 2.8% lang, di ba? Actually, nagnanaraw nga yung middle income kasi maraming nawawalan ng trabaho. Kaya tumaas ang unemployment rate mo. Unemployment rate mo ngayon 5%. So, kung tataas pa yan siguro dahil nga yung crisis naramdaman lang yan Abril, ganyan. So, susunod yan ng Mayo, June. Yung mga fresh graduates, mag-uumpisa yung maghanap ng trabaho ngayong Mayo. So, kumbaga, dadagdag na naman sa labor force yun. So, paano niya masasabi na, ma-attain mo yung upper middle class kung maraming unemployed? Tapos, marami pang nawawala ng trabaho kasi yung mga investors, yung iba umaalis dito sa Pilipinas. So may capital flight na ang tawag dun sa English. So syempre pag umalis yung mga investors, magle-lay off sila. Tsaka dahil mataas ngayon yung cost ng business, no? Yung inflation mo mataas, yung peso dollar rate mo mahina, tapos yung interest rates mo pataas kasi nagtataas ng interest rates ang Bangko Sentral. So disincentive lahat yan para sa mga namumuhunan kasi kung mataas ang cost of business dito sa Pilipinas, lipat sila sa ibang bansa. Yung cost ng diesel dito mataas kaysa sa mga bansa sa Asia. Ganon din ang kuryente, napakataas ng kuryente dito sa Pilipinas compared sa ibang bansa. Opo. Pwede bang maging artificial? Halimbawa, itataas ni gobyerno yung sahod, pipilitin para magkaroon ng ganito? Or may masamang epekto din po ito, ma'am, na instead na, halimbawa, tataasan pero magkakaroon naman ng massive na unemployment para mapagkasya ng mga kumpanya yung kanilang kita? Yun nga, parang yan alam mo, chicken and egg, ano ba ang dapat gawin? Kaya lang, naging vicious circle na kasi pag tinaas mo yung sweldo, syempre yung mga kumpanya magrereklamo kasi mataas na nga yung ibang cost nila, yung kuryente, mataas ang, siguro yung renta, mataas din, yung ganun. So, kasi marami silang ibang binabayaran. So, pag ang labor cost mo tumaas din, syempre, yung profit margin ng mga namumuhunan or mga negosyante, lilit din or baka malugi pa. So, pag nalugi sila, magbabawas din ng tao. So, magle-lay off, mawawalan ng trabaho. So, ganun din. Tapos,
Siyempre, kung walang trabaho ang maraming Pilipino, yung consumer spending naman babagsak. Ngayon, kung bagsak ang consumer spending, mahina ang merkado, anong mabebenta ng mga korporasyon, di ba? So, yung mga nagma-manufacture o kaya yung provide ng food supply, manghihina din yan. So, parang vicious circle na yan. So, hanggang hindi nila ayusin yung confidence level ng mga negosyante at ayusin yung fundamentals ng ating economy, mahihirapan talaga tayo bumangon kasi kung mahina na nga ang gobyerno tapos mahina pang investments, negative 3.3 ang investments negative. So, ibig sabihin, may mga umalis talaga. Diba? So, anong magpo-provide ng stimulus or ng parang panulak para umunlad yung ekonomiya? Wala. Wala ngayon. So, medyo mahirap talaga. Alam mo, ngayon lang ako naging ganito ka-pessimistic sa buong ng career ko kasi well, of course, nung mga kudeta, syempre wala tayong magagawa doon, tsaka yung lockdown. Pero from a domestic level, medyo na talagang very pessimistic ako ngayon kasi wala ako nakikitang stimulus for growth ng ekonomiya natin. Opo. Ma'am, dito sa Timog Silangang Asya, dito po sa Southeast Asia po, ma'am. Nasaan yung sa monitoring nyo po yung Pilipinas? Kasi nababasa ko rito parang nauungosan talaga tayo sa ibang bansa. Though sinasabi nila hindi lang naman Pilipinas, kundi buong mundo ang apektado nito. Pero kung ikumpara na tayo sa ating mga kapitbahay na mga bansa, nasaan tayo doon sa grabing epekto tsaka yung pag-adapt ng mismong gobyerno na hindi ganoon kalaki ang epekto sa atin itong krisis sa langis po? Actually, tinitignan ko yung mga first quarter performance ng ibang bansa dito sa Southeast Asia. Mukhang isa tayo sa pinakamababa. No? So, I don't have the numbers right now, pero nung kailan ba yun? Last week yata tinignan ko kasi hindi pa lahat nagre-report medyo mas mataas talaga yung growth ng ibang bansa kaysa sa atin. Kasi may report dito halimbawa sa Business World, no. Meron silang sa Bloomberg ata to na report. Ang nakasaad kasi dito sa kanilang artikulo, sabi dito, the Philippines is also missing out on much of the artificial intelligence driven export boom, which has helped the likes of Taiwan, Malaysia, Singapore, South Korea to weather the challenges of higher oil as well as the impact of President Donald Trump's global trade wars. Yung mga halimbawa itong Malaysia, bakit hindi kaya tayo talagang naka-adapt or dahil sa iba yung priority dito po na nagiging mas maingay kumpara doon sa paano palaguin ang atin pong ekonomiya na mas makakaapekto sa ating mga kababayan po? Well, natumpok mo na ang priorities politics, no? So, yung economy medyo nasa low priority yung economics. Makikita mo naman sa kilos ng Kongreso kasi mas maraming oras silang binibigay sa impeachment, yung ganyan, mga political issues. Pati yung kunwari, sa spokesperson ng Malacanang, most of her pronouncements are political in nature. Kukunti yung balita na binibigay nila sa ekonomiya. Importante kasi na yung spokesperson or ang presidente mismo magbibigay ng direksyon kung saan niya gusto dalhin ng ekonomiya. Pero kung puro politika ang kanilang dinidiscuss, paano makakasunod yung bansa, no? Kasi kung leader ka, dapat ikaw nagbibigay ng vision. Pero wala kang naririnig na vision talaga. Ano bang klaseng growth ang gusto niya? Anong infrastructure projects ang gusto niyang iiwan? Yung mga legacy na gusto niyang iiwan? How does he want to compete with other countries in terms of specific sectors? Kasi alam mo, mataas ang
mataas ang abilidad ng mga batang Pilipino sa teknolohiya. Pero anong klaseng programa ang ginagawa nila para mapaunlad ang teknolohiya dito sa Pilipinas? Parang walang masyadong discussion tungkol dyan, di ba? Kaya sinasabi mo yung AI, hindi natin nagagamit, hindi natin na-apply sa ibang sectors. Yung ano na lang, sa finance na lang, para maayos yung corruption. Pwede naman silang gumamit ng yung ano na nga ba yun? Nakalimutan ko. Anyway, yun nga. So may mga technologies para mabawasan ang corruption talaga sa government. Ganyan. So yung sa fintech, no, financial technology. So hindi na-apply yan. So Blockchain, ma'am, kasi blockchain. nga walang political will. Kasi ang Blockchain, yun ba yung priority sinasabi nila, niyo po, ma'am? politics. Opo, Ma'am Cora, blockchain ba yung sinasabi niyo po? Ayun, yung blockchain. Yes, yung blockchain. So, kasi yung blockchain makes your system transparent. Ganyan. So, kung talagang gusto nilang maibsan ng corruption, they will adopt blockchain across the government, no? Wala, hindi naman nila ginagamit. So, wala yung political will to reform towards a more transparent governance. Meron pa dito sa artikulo ng Bloomberg, ma'am, no, na sabi dito, the Philippines is the most at risk in the region of stagflation. Yung stagflation pala is sabay. May mataas na inflation, mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na employment. At sabi ito ng senior ASEAN economist at Overseas Banking Corp sa Singapore. Dagdag pa rito naman ng research at ekonomista ng Philippine National Bank na si Alvin Arogo, kinote siya, sabi dito, the lower than expected GDP, yun ang pag-uusapan po natin, ma'am, print in the first quarter shows fiscal stimulus is not enough to uplift economic growth just like during pandemic. Sabi pa rito, as such, monetary tightening which does not address the supply shock could seriously put at risk the ability of the country's growth recovery in the coming quarter. Sabi pa dito sa artikulo, the central bank has little room to support the economy because of peso weakness and surging consumer prices. Meanwhile, growth and investment have slowed dramatically since Mr. Marcos announced a probe into the misuse of flood control funds last year. Ma'am. Actually, matagal na nating pinag-uusapan yan. And we're already in this stage of stagflation, kasi bumababa na nga yung growth ng economy natin, tapos tumataas ang inflation, tumataas rin ang unemployment. So nandun na tayo, hindi lang risk. We're already in a stagflation stage. At pwede tayo magkaroon ng depression or actually recession muna. Yung recession, yung 2 quarters na negative growth. So pwede tayo mapunta doon kasi kung tutuloy yung pagbagsak ng investments mo tapos wala ka masyadong government spending, yung infrastructure projects sa malalaki, ganyan. Tuloy-tuloy yung panghihina ng ekonomiya. Tapos yung nakita mo ngayon, yung net factor income, 4.5%. Ano ba yung net factor income na yan? Diyan pumapasok yung mga remittances. So malaki yung hinina kasi last quarter, nung fourth quarter, 2025, 10.9% growth pa yan. Pero itong first quarter, 4.5%. Kaya kung titingnan mo, yung consumer spending, bumaba din to 3%. So kung tutuloy na ganito ang growth ng ating remittances, manghihina ang piso unang-una. Second, manghihina rin ang ekonomiya. Kasi yan na nga lang yung huling source mo ng growth . So pag hindi pa nag-grow ang remittances,
talagang mahina na talaga yung ekonomiya natin. Kasi yung consumer spending, government spending, investments, yan lang yung nagtataguyod. Kasi pag trade, pag sinabi mo exports minus imports, talo pa rin tayo dyan kasi mas malaki yung importation natin, lalo nga yung mahalang langis. So, ang pinaka-saving grace natin is remittances, yung mga pinadadala ng OFWs. Pero, mahina na yung growth ng first quarter. So, tingnan na lang natin kasi ito ang pinakamababang remittance level or remittance growth na nakita ko, no? So, baka in the next 2 quarters, hindi natin na alam, ano, kasi may enrollment, baka mas marami padala nila, so baka tumaas ng konti. Yun nga lang, yung investments pa rin ang binabantayan ko. Hanggat walang kumpiyansa ang mga negosyante dito sa Pilipinas, hindi tataas ang investments mo. So, ibig sabihin, mahina pa rin yung ekonomiya. So, hindi ko alam kung bakit yung mga ibang ekonomista tinitingnan 5%, 6%, hindi natin kaya mag-grow ng ganyan. Hindi talaga maaabot yan. So, masyado silang optimistic. Opo. Pero kung ikukumpara mo sa pandemya, ma'am, parang ang sabi kasi dito, sabi dito yung kinot ko kanina, the lower than expected GDP print in the first quarter shows fiscal stimulus is not enough to uplift economic growth just like during the pandemic. Mas maintindihan natin during pandemic, ma'am, kasi talagang lubog lahat, hindi makakapagtrabaho si Juan de la Cruz, naka-lockdown tayo. Pero ngayon hindi naman tayo naka-lockdown, pero parang kinukumpara tayo o yung sitwasyon ngayon na kulang yung stimulus, fiscal stimulus para maano yung ating economic growth. Kulang talaga kasi nga maraming ninakaw. Maraming ninakaw na pera na para sa government spending, yung fiscal stimulus na sinasabi. So, imbis mapunta sa ekonomiya yung pera, napunta lang sa bulsa ng ibang o sa maleta, sa kung saan-saan, na konti lang ang nakinabang. Kaya ghost projects So, ngayon, anong mangyayari pag bumaha? Hindi naman natuloy yung mga plano nila na flood control projects di ba? Yung mga ghost projects, tinuloy ba? Hindi ba? Or if ever, konti lang, ganyan. So, aasahan mo na naman na babaha. Tapos, may mga major road projects ba? May mga airport projects ba na naririnig ka? Wala tayong naririnig ng mga ganun, mga bidding. Dati, sunod-sunod ang mga bidding ng mga government projects, di ba? Ngayon, wala ka masyadong marinig. Ngayon, on the monetary side, sinasabi mo yung pagtaas ng interest rates kasi para ma-address yung inflation. Ganun din, hindi yan mag-work kasi cost push inflation tayo. Yung inflationary pressure nanggagaling sa ibang bansa dahil nga mataas ang presyo ng langis. So, halimbawa, magtaas ka ng interest rates ngayon, saan mo kukunin yung liquidity na inaasahan mo para bumaba yung inflation? Wala nang ang trabaho yung mga tao Ano pang isi-save nila sa mga bangko? Ano pang i-invest? Yung mga korporasyon, nagtitipid na rin, di ba? Kasi kailangan nilang i-preserve yung cash flow nila dahil mataas nga ang bilihin. So, isa pa, yung liquidity na gusto nilang i-siphon off, nasa mga maleta, hindi naman nila ibapasok yan sa bangko kasi gusto nga nila nakatago yan Opo. Ma'am, sinasabi rin dito, na nabanggit mo na kanina yung tungkol po sa kontrobersya sa korupsyon, no? Sabi dito, the corruption controversy continued to weigh on consumer, business, and investor confidence in the first quarter, no? Dahil nga po nabulgar ito, nawalan ng kumpiyansa, pero kung ikukumpara mo, ma'am, kasi ang sinasabi po ng gobyerno ngayon, na dahil daw sa pagsusumikap, first time daw na nagkaroon ng ganito, na-uncover itong ganitong issue ng korupsyon, hahambing natin, ma'am, sa anti-corruption during Duterte administration, sa anti-corruption ngayon, ma'am, meron bang maganda ring naidudulot? Hindi lang ba nawalan ng kumpiyansa kasi may korupsyon? Pwede rin ba na dahil may anti-corruption ka, mas the more na magtitiwala ang consumer, business, and investor, ma'am?
Anong anti-corruption? Di ba unang-unang ang tinanggal ni Presidente nung naging Presidente siya yung Philippine Anti-Corruption Commission ba yun or something? Opo. Tinanggal niya yun. So, hindi pa yung binabalik. At anong anti-corruption measures ang ginagawa nila? Meron pa nga program funds. Mm. Napakalaki pa ng insertions. So, anong anti-corruption ang sinasabi nila? So makikita natin na dito, pero kung lehitimo na nagkaroon talaga ng paglaban sa corruption, ma'am, yung investor confidence, business confidence, andoon, hindi babagsak po. Malaki nga yung binagsak, di ba? minus 24% ang business confidence in April. So, kung April ba or March, basta during this year, no, bumagsak yan to 24%. Ibig sabihin, pessimistic talaga yung mga businessmen. So, yung outlook nila negative talaga. Pati Opo. nga sa credit rating di ba? Negative na ang outlook. Opo. So, clarify ko lang, ma'am. So, if ever po na talagang lehitimo yung kanilang anti-corruption, hindi babagsak yung confidence ng ating mga investor, ng mga Oo. mga negosyante. Kasi makikita mo naman yan sa sa yung ease of doing business, di ba? Kung napakaraming red tape. So, tapos kada mo may lagay. Ganyan. Tapos dito sa Pilipinas kasi maglalagay ka na, hindi ka pa sigurado na talagang tatakbo yung business mo Tsaka yung corruption ngayon, hindi lang sa top, pati sa mga barangay level meron. So, kumbaga talamak talaga. Kaya anong klaseng tiwala ang binibigay mo kung hindi nako-correct yun hanggang ngayon? Kumbaga lumala talaga ang corruption sa administrasyon ngayon. Opo. Kasi alam mo, ang pinag-uusapan natin, di lang billion trillion. Trillion na amount. So, 1.5 trillion pesos. Opo. Ma'am, kung ang makikita ng mga investor, ng mga negosyante sa gobyerno, sa kasalukuyan, kung nakikita nila na mas tinututukan nila kung paano solusyonan yung problema sa krisis, paano mapalago sa ang ekonomiya, instead na pag-usapan itong issue ng impeachment, do you think mas gaganahan sila? Matataas yung kanilang confidence po kaysa sa mga kasalukuyang senaryo po ngayon, ma'am? Alam mo kung ano magpapataas ng tiwala nila? Kung may makulong. May makulong at saka may soli yung perang ninakaw kasi napakalaki nun. So far, ang naisusoli lang, ang pinapakita nilang sinoli, si Yusek Bernardo ba yun? 650 million. Di ba, ang nanakaw nga is 1.5 trillion. Baka mas malaki pa kasi meron pang hidden corruption. So, drop in the bucket lang yung 650 million compared to 1.5 trillion. Opo, kaso hindi natin alam, ma'am kung ano yung susunod na kabanata kasi maraming mga dramang nangyayari po ngayon po na parang kung ito yung titingnan, kung nasa point of view tayo ng mga investor po, talagang madi-discourage na maglagak ng puhunan dito. Kasi alam mo, sa ibang bansa, mas uunlad sila. Bakit nila ipipilit yung sarili nila dito, pahihirapan nila, tapos hindi man sila kakita. So yun yung primary consideration ng mga negosyante. Gusto nila kumita ng pera. Pero kung pahihirapan ka pa, tapos maliit pa yung kikitain mo, ba't sila pupunta dito? Kikita naman sila ng mahusay sa ibang bansa. So, ang kailangan kasi magkaroon ka ng level of competitiveness, di ba? Kasi ang Pilipinas, hindi naman yan center ng universe. Kumbaga, maliit na bansa lang tayo kumpara sa ibang bansa na maunlad. So, hindi natin pwedeng kalimutan na, dapat domestic lang, hindi pwede. Kailangan yung international point of view natin, kailangan nandun pa rin sa pagpaplano. Opo. Tapos meron pang mga maririnig tayo kasi alam natin nasa gitna tayo ng krisis.
Tapos maririnig pa natin na magpapaalam pa tayo sa Estados Unidos para makabili tayo ng langis sa Russia. Yung mga ganun na mga ano ma'am na bakit akala ko ba meron tayong independent foreign policy. Yun So, nga. Oo. opo. Kasi ang talagang ano diyan, naging trend at lagi kong binabantayan ang mga pronouncement ng presidente, no. Lahat ng sinasabi niya hindi nagkakatotoo. So, iba yung sinasabi niya sa ginagawa at sa resulta. Kaya itong nagiging resulta, mahina yung economy. So, ang sasabihin niya, yung gusto natin marinig para maibsan yung emotions, yung galit ng mga tao, yung nararamdamang gutom, yung ganun. Papaasahin ka ng papaasahin pero wala talagang nangyayari. Yun ang katotohanan. Opo. Ma'am, kasi may uncertainty sa issue dyan sa gitnang silangan. Di mo alam kung nagkakaroon ba talaga ng peace talks kasi maya't maya, pag nanonood ka ng mga news channel sa ibang bansa, no? Ako, lagi ako nanonood sa Al Jazeera talagang, sabi ko parang ano ba to? Parang close open yung mga nangyayari doon sa lugar. Ang ini-imagine ko yung Pilipinas eh. Kasi sa kasagsagan, grabe na yung epekto sa atin dito. So merong huhupa, magkakaroon ng bawas nito nakalipas na 2 linggo, pero ngayong linggo na ito tumaas na naman. Siguro bilang panghuli na lamang po, ma'am. Ano kaya ang siguro maipapayo ninyo sa atin pong gobyerno kung nakikinig man sila at the same time sa ating mga kababayan, may role ba ang mga bawat Pilipino para mapalago yung ating ekonomiya? Alam mo, napakahirap solusyonan ngayon kasi nga walang tiwala ang mga negosyante. So kung walang tiwala ang negosyante, di sila papasok dito sa Pilipinas. Maski yung mga nandito sa Pilipinas, hindi mag-expand. So kailangan talaga magtino ang gobyerno. At ilang beses ko nang sinabi yan na kailangan magtino dahil kailangan ayusin ang ating spending ng pera, yung mga taxes ng na binibigay ng mga taxpayers, no. Kailangan gamitin sa mahusay yan para makapagbigay ng trabaho. Kasi hangga't walang trabaho, ang 3 milyong Pilipino, hindi uunlad ng ekonomiya natin. At saka mataas ang underemployment. Yung underemployment, yun yung mga nagtatrabaho ng less than 8 hours. O kaya yung pinag-aralan nila, hindi yun yung nakukuha nilang trabaho, lower income yung nakukuha nila. So 6 million yun ang underemployed. Plus idagdag mo yung 2.6 million na unemployed. So nakikita mo 9 million na mga manggagawang Pilipino, mahihirapan talagang mag-cope sa ganitong sitwasyon ng ekonomiya natin ngayon. So anong pwede nilang gawin, 'di ba? So kailangan talaga ngayon self-help o kaya magtulong-tulong yung mga komunidad para makahanap sila ng paraan na kumita na hindi sila umaasa sa gobyerno kasi pag umasa sila sa gobyerno, walang mangyayari. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa uulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat din, Admar. Pasensya na kung masyadong pessimistic yung mga sinasabi ko kasi yan ang nakikita ko sa mga numero eh. Okay lang po. Maraming salamat po ang ekonomista at CPA at espesyalista po sa pagdating sa pag-invest mga kapartner, si Ma'am Cora Guidote po atin pong nakasama at napag-uusapan po natin ang patungkol po sa lagay ng ating ekonomiya. So payo sa ating mga kababayan na lang siguro maging matatag na lang kayo at maging madiskarte sa panahon ngayon. Huwag na lang masyadong umasa sa gobyerno, magsipag pang lalo kasi wala tayong ibang magagawa. Kung hindi rin kayo magsisipag, kayo din yung maaapektuhan. Maraming salamat, no, si Ma'am Cora ating nakasama. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam na ibinahagi ni Alvin and Tourism Facebook page, nagpasalamat si Kaufman kay PRRD at sa libo-libong supporters na sumuporta umano sa kanyang trabaho bilang abogado ng dating Pangulo. Ito ang sabi niya, "It has been a privilege for me to represent the former president.
I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf. Nagbigay rin siya ng mensahe na tila nagpapahiwatig na kumpiyansa sa bagong hahawak sa depensa ni PRRD. If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands. Sabi niya. Nagtapos pa si Kaufman ng isang mensaheng may basbas para kay dating Pangulong Duterte sa pamilya nito at sa sambayan ng Pilipino. May God bless the former president, the Duterte family, and the Filipino nations. Nauna nito lumabas ang public redacted version ng Council Request to Withdraw na inihain sa ICC Trial Chamber 3 nitong May 8, 2026. Nakasaad sa dokumento na natapos umano noong March 31, 2026 ang isang taong engagement ni Kaufman bilang abogado ni PRRD. Counsel was originally engaged to represent Mr. Duterte for the period of 1 year. This engagement terminated on 31 March 2026. Ayon pa sa dokumento, personal umanong kinumpirma ni FPRRD ang pagbitiw ni Kaufman at ang kanyang kagustuhang kumuha ng bagong abogado para sa nagpapatuloy na ICC proceedings. Sabi niya, yesterday, the defense team visited Mr. Duterte and documented both Mr. Duterte's release of counsel from his representation and his desire to hire replacement counsel. Hindi naman isinapubliko sa redacted filing kung sino ang papalit kay Kaufman, ngunit sinabi rito na handa na umano ang bagong council na akuin agad ang depensa ni FPRRD at dumalo sa nakatakdang status conference sa May 27, 2026. So, yun na. Salamat po, Attorney Kaufman. Bilib na bilib ako sa abogadong ito. Hindi siya mayabang. Pag tinatanong siya, diretso ang sagot. To me, he speaks from his heart. And to me, ginawa niya ang lahat na makakaya niya para depensahan si Tatay Digong. And nakakalungkot dahil nandiyan pa rin si Tatay sa tuluyan nang naibasura yung motion nila ng jurisdiction. Ibig sabihin, ang ICC may hawak kay Tatay Digong, kaya tuloy-tuloy na po ang trial. Ipagdasal natin na ang bagong counsel o abogado ni Tatay Digong ay katulad din ni Attorney Kaufman. Hindi pa naipayag kung sino, but I believe, dahil abogado rin si Tatay Digong, alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. So, the best thing na magawa natin ngayon, mga kapwa ko Dides, is to pray for the whole Duterte family. Yun po ang aking ginagawa. Araw-araw po yan. Una, kay Tatay Digong, yung kanyang comfort. Ang hirap kaya yung ganyan. Mabigla kang, halos hindi ako makapaniwala na nangyari. Kaya lang, nandiyan na tinanggap ko na. March 11, tama ba yun? 2025. Hindi ko yun makakalimutan sa buhay ko, yung ginawang group effort ng administrasyong ito. Anyway, Diyos na lang bahala. Sabi ng Diyos is, vengeance is mine. Kaya wag na tayong mag-isip kung ano-ano pa man. Tanggapin na lang. Acceptance is the key. I believe mayroong plano ang Diyos bakit niya inalaw ito.
Sa ngayon, di pa natin alam bakit niya inalaw. But in the end, Romans 8:28, anong sabi sa Bible? For all things God works for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. So, masama itong nangyari kay Tatay Digong ngayon, para kay BP Sara, sa pamilya Duterte, para sa atin, masama. Kaya lang, sabi ng Bible, in all things, God is doing for good. At napatunayan ko na sa buhay ko. Ilang beses nang nangyari na masamang nangyari sa akin, but later on, I realized may magandang plano pala ng Diyos. Bakit niya inalaw yung mga masasamang nangyari sa akin? Kaya mga kaibigan, sa buhay nyo, I don't know kung anong pinagdadaanan nyo ngayon. Nako, trust. Trust and obey. Yun ang aking, may kanta niyan eh. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Hindi ko na maidetalye sa napakaraming pagkakataon na masamang nangyari sa akin, but later on, I found out that it is for my good. I just continued trusting and obeying what the Lord wants me to do. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kaired Bautista. Isinare lang niya ang pahayag ni Senator Vicente Soto. Sabi niya, ako dapat paniwalaan niyo. I am the only senator in the Philippines that has been elected 5 times. Pinagmayabang pa 5 beses. Kaya sabi ni Kaired Bautista, mula Apari hanggang Hulo, itanong mo kung may naniniwala sa iyo. Tingnan natin ang people's reaction. Makikita mo dito eh. 5,800 ang nag-react. 5,600 ang tumatawa, 109 ang galit, 53 lang ang nag-like o naniwala sa kanya. Wala pang 1%, Mr. Senate President, ang naniniwala sa iyo dito sa post na ito. Well, congratulations, dahil totoo nga, ang tagal mo ng senador. Ano naman ang naitulong mo sa taong bayan? Wala akong maalala eh. Parang si in fairness, kay Senator Lito Lapid, matagal-tagal na rin siyang senator eh. Halos magkabats lang sila ni Tito Soto. So ano ngayon? Dahil matagal na kayong senator ni Lito Lapid, paniniwalaan namin kayo, no way. Ay, nako. Lalo na ngayon, itong issue sa flood control, issue sa mali-maleta, naisama sa pangalan, nakatanggap ng 5 maleta, Soto. Tapos, ang sabi niya, hindi ko, yan, I will not give, ano bang sabi niya? Hindi ko yan papansinin. Baka paniwalaan pa ng misis ko. Ganun lang. Kung ako ang Senate President, paratangan ako ng nakatanggap ng maleta, sasampan ko ng kaso yung nagparatang. Bakit hanggang ngayon? Wala siyang naisampang kaso. Yan ang tanong. Well, ayaw niyang sampahan.
Karapatan niya yun. Kaya lang, ulitin ko, kung ako yung pinaratangan at hindi, I am sure of myself na hindi ko ginawa yung paratang, sasampan ko talaga ng kaso. And believe ako sa mga nagsampa ng kaso. Kaya lang, ang karamihan sa mga napangalanan, hindi nagsampa. Oh. So ano pa? Oh, ito ngayon, sa impeachment ni VP Sara. Sobrang galing niya. Graduate ng, anong tawag doon? Bakit tinawag na One Bull University? Hindi ko alam nasaan yung One Bull. So, dahil graduate siya sa One Bull University, sobrang galing niya. Kaya kung ano-anong sinasabi niya, laban sa mga maestrado ng Korte Suprema sa unanimous decision, pagbasura sa impeachment case ni VP Sara, kaya ngayon, sinampahan siya ng kaso. Indirect bribery, at salamat naman sa Supreme Court, umaksyon na, pinapasagot itong si Soto. Oh, I don't know kung naisubmit niya na ba yung sagot niya. Nako, wag naman sana. Baka history repeating itself dahil ang lolo niya, Attorney Vicente Soto II, deterred ba itong si Soto natin ngayon? Lolo niya, convicted ng indirect bribery ng Supreme Court. Dahil may mga pahayag siya laban sa Supreme Court justices, yun, guilty. Pinarusahan ng multa, hindi naman nakulong. So, hindi masyadong mabigat ang parusa ng indirect contempt. At least, guilty yung lolo niya. So siya, bahala ng Korte Suprema. Nagreklamo pa siya na bakit ako lang ang sinampan ng kaso? Ang dami naman naming kumontra sa desisyon ng Supreme Court. Bakit hindi sila pahilan ng kaso? Bakit? Yun ang gusto ni na Atty. Topacio To me, dapat lang siyang sampahan dahil hindi siya basta-basta individual dahil Senate President siya. Number 3 siya sa hierarchy ng government official. Tapos ganun na lang basta-basta kung ano-anong sinasabi. Nakakasira talaga sa credibility, integrity ng Supreme Court yung Senate President ka. Kung ordinaryong abogado ka lang, okay lang. Example, sinagadon. Disbarred lawyer. Sinampahan ng ganyan din, indirect contempt. Hindi naman inaksyonan ng Korte Suprema. Sino pa? Sindanya, Kongresista, party list. Richard Hidarian. Pare-pareha silang sinampahan ng kaso ng indirect contempt. Up to na, walang aksyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, ito, opinion ko lang na isang tabi na lang, wag na lang yan. Bakit siya nagdesisyon ng NBank? Sagutin mo. Sagutin mo itong kaso sa'yo. Sinagot na siguro. Kasi 10 days naman. Yan, abangan na natin. Paniwalaan nyo ako. 5 times akong nanalo. So what kung 5 times? Basta ko, never na bumoto ako dito kay Soto dahil alam ko nga, komedyante. Yan, sina Soto, Senator Lapid. I don't know kay Pacquiao kung binutuhan ko ba. Dahil pambansang kamao, baka nabutuhan ko si Pacquiao. Kaya lang nagsisi ako dahil wala ring nagawa si Pacquiao. So congratulations po SP Soto for being the only senator in the Philippines voted 5 times. Accomplishment po yan. Saludo ako, but hindi pa rin ako maniniwala sa iyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is